sa aming segment na Usapan. At yun, dito kami ay magtatanong ng iba't ibang katanungan tungkol sa kanilang buhay at tungkol din sa kanilang senior high school life. At yan, simulan na nga natin ang katanungan. Unang-una, bakit nyo pinili ang Trece Martinez Senior High School? Scroll lang ako ng scroll sa FB or nag-search ako one day sa Facebook. Itong Trece Martinez City Senior High Schools. Ayun yung unang lumabas yung page nila. Tapos nakita ko nga, ayun, admission nila today. Sabi ko, tas may entrance exam. So kinabahan ako. Ay, kaya nga, kinabahan din ako dun eh. Pero ayun, tingnan mo nandito ako ngayon. No? Trece Martinez Senior High, grade 12. Yun, angas. Okay? Yun, ano naman? Siguro influence na din ng mga kaklase dati. Since best friend ko and mga kaibigan ko is nandito din. Dito din sila nag-aaral. Kaya napili ko din to kasi sabi daw nila, mas maganda daw yung dito. Kasi pag nag-college daw, mas madali ka daw nila makuha. Eh, ikaw? Noong una kasi, pinaka-reason kung bakit nalipat ako dito kasi nakabili ng bahay dito yung kapatid ni mama. Then dito na rin kami titira. So naghanap na agad ako ng school. Kaso napansin ko walang masyadong public. And gusto ko sa public ako. Gusto ko public kaya nakita ko yung Trece. Nakita ko yung Trece sa mga sa group ng Concho. Basta yun nakita ko. Then nagandahan rin ako kasi may entrance exam. Unlike sa ibang school, walang entrance exam. Naisip ko, kapag may entrance exam, ibig sabihin, maganda yung school. Kasi nagsasala sila ng mga estudyante. And sabi rin ng mama ko, maganda pag public ka. Kasi kapag magka-college ka, tulad na sabi nga, maano agad ng mga school pang college. Oo. Yun lang. Ikaw naman. Yung akin, napunta ako dito dahil sa entrance exam. Yung mga ibang school kasi di ba wala? Ayun, naghahanap ako ng thrill. Gusto ko pumunta dito. Nakita ko to may entrance exam. Ayun, tapos tinignan ko din, kinumpare ko yung mga alam niyo yung mga DOST scholar. Di ba pinapabmat nila yun? Kinumpare ko yung mga yung mga school na malalapit. Dito yung pinakamarami. So, mas lalo akong na-motivate pumunta dito. Tapos ayun, pumunta na ako, nag-entrance exam, pumasa. Ayun, pumasok dito na, tapos magtatapos na, yun. Yun, malapit na magtatapos, no? Yun ang kagandahan dun. Papasa pre. na. Yun. Yun. Yun, sa akin naman, pre, galing talaga ako. Yung lipat talaga ako ng Cavite, galing Batangas. So, dito. Sa accent. Accent ba? Kaya accent. Pero, yun, nawawala na nga yung accent. Dito ako nakapasok kasi nakita ko nga din na merong entrance exam. So, nakita ko nga na pag may entrance exam nga, maganda nga yung school. And hindi naman ako nagkamali at maganda. At patuloy namang hindi tayo nung school na to. And yun. Lalabas ka, may maraming knowledge. Oo. Uy, yung mga Marami talaga tayo natututunan. Kasi pag na-entrance exam din, yung mga klase mo, may bitaw talaga eh. Oo, mga sala din talaga yun. Mga sala sila eh. Pero nung nag-college, parang may miss ko talaga tong environment. Oo. Kasi magkakalayo-layo na tayo sa college. Balik ka na lang ulit. Balik, no? Parang pick na rin kasi natin to kasi gitna siya ng tawag dito parang bata tsaka papuntang matanda. So dito sa senior high, ito na yung pinaka-last na parang magiging bata na tayo. Parang ito yung last na walang stress masyado. Unlike Kapag pumunta ka na sa college, ikaw na bahala sa sarili mo, sabihin ng professor mo. Bahala ka na dyan yung sa mga batang pinaka-challenge talaga ng sa college. Yun. Yan. Next question naman natin ay, have you ever felt pressure or burned out? And how did you cope with it? Ikaw muna. Sabi ko nga, yung pagka-president ko, di ba? Shit, nakaka-pressure yun. Well, may mga times na parang umuwi ako ng bahay tapos naglalak ako sa pinto tapos umiiyak. Dahil nga sa mga choice na ganun. Pero tawag dun, ang ginagawa ko lang since
yung feelings mo to kailangan mo mapakita. So, pumunta ako sa GC ng mga kaibigan ko. Like ano siya, siguro mid or late second semester. Nag-rant ako about hindi ko ka-close yung mga ano, kaya ako naging down sa performance na to. Tapos dahil sa akin, parang bumababa yung performance ng section namin. At to the point na parang ayoko mag-president. Parang sinabi ko na kay Ma'am Abby na gano'n. Pwede po bang magano kasi nag-aalala po ako para sa section po namin. And ayun, parang binigyan nila ako ng counsel na even though na mahirap yan, oo mahirap yan, gets ka namin, sabi ng mga kaibigan. Even though na mahirap, kakayanin yan kasi habang buhay ka pa, habang may bukas pa, tsaka habang naglalakad ka pa, hindi ka naman baldado, di ba? Hindi ka naman blind, hindi ka naman handicap, wala ka namang sakit sa utak, di ba? Kaya yan. So, be optimistic in life. Like, there's a life ahead of you na kailangan mong lakarin. Kasi, yung paghihirap na yan, isa pa lang yan sa 100 years na parang tatahakin mo pa. Huwag talaga sundin. Talaga. Ikaw naman. Ako naman, I felt burnout and pressured during the grade 11 times. Sinasabi ko nga kanina, nahirapan ako mag-adjust since hindi naman ako STE. Nahirapan ako sa practical research. So, na-burnout and na-pressure ako kasi magagaling ang mga klase ko dun. So, parang madami silang background knowledge, kaya nilang gawin agad yun. So, na-cope ko yun na sinabi ko sa sarili ko na mas gagalingan ko na lang. Mas aaralin ko yung subject na to para mas pumantay ako sa kanila. Ayun, ikaw? Grade 11 din, nung pinaka na-pressured ako, pinaka na-burn out. Pero, the biggest ko rin tong grade 11, yung pinaka nag-enjoy talaga ako. Nung grade 11, bagong environment nga, bagong lipat, bagong kaibigan, panibagong classmate. Bagong mga mukha. Bagong yung parang nafe-feel ko if matatanggap ba nila yung ugaling meron ako, parang ganun. Parang naano ko pa yung Parang iniisip mo kung ano yung hindi. Oo. Iniisip parang judgment kung ma-judge ba nila ako. So parang simula doon, nag-unti-unti ng yung iniisip ko, parang nagiging downgrade ako kasi feeling ko baka nawiwerduhan nga sila sa akin. And hindi ko nabibigay yung best ko kasi parang yung boundaries ko sarado pa. Hindi pa ako ganun ka-open sa lahat. And mas na-pressure din ako nung sumabay yung mga subjects, new environment, mga teachers and different nagsama-sama. So parang feeling ko ayoko na. Naisip ko yun ayoko na. Parang mabuti na lang, mga second sem yun, so bakasyon. Nakapag-isip ako, nagkaroon ako ng space para muling itayo yung sarili ko. And wala na ako masyadong friend noon kasi nag-shutdown na ako. And nagkakaroon ulit ako ng panibagong kaibigan. Gusto ko ulit panibagong sasamahan para magkaroon ako ng fresh na yun. Yun, maganda. Yung sa akin, ang challenge naman sa akin, yung nanibago ako sa schedule. Kasi dati, oo. Kasi yung na-pressure. na-pressure nga ako dun kasi nga, yung body clock ko, pang 6 na pasok. Mas bagay yun Oo nga, Mas bagay yun nakakapanibago pa rin yun. Kasi advance mo yung, ayos mo yung body clock mo dun eh. Late pa rin ako pag 7 na yung pasok. Ang ginawa ko dun para ma-solve yun, nag-alarm ako. Yun, nag-alarm na. Anong nangyari? Nagana ba? Nagana ba alarm mo? Oo, nag-alarm ako sa second subject. Ayun.